Hello mga kaboytek at welcome back sa aking YouTube channel tutorials. Our topic for today, Microtech Dual ISP Configuration Setup para sa PLDT at Globe. At kung sa tingin nyo po mga kaboytek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-update po kayo sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko every week. Disclaimer lang po bago po tayo magsimula, ako po ay hindi isang expert pagdating sa pagko-config ng Microtech. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ngayon ay base lang po sa aking personal knowledge and experience. Ito yung ating modem sa PLDT. Ayan. And then yung speed lang nito is 10 Mbps sa PLDT. And then ito yung Microtech na gamit natin para sa dual ISP configuration setup natin. Half light lang yung gamit ko. And then yung isang modem Globe. Then naka-SIM-based lang po ito. Yung gamit ko na SIM is GOMO SIM, so nakikita niyo po. Then yung speed lang makukuha niya hanggang 5 to 10 Mbps lang kasi dead spot yung area namin sa Globe. So tara, config na natin yung ating Microtech. Before po tayo mag-proceed sa ating configuration setup, ito po yung setup natin sa Microtech, si Ether 1. Iko-connect natin siya sa PLDT modem. And then si Ether 2 para naman sa Globe modem. And then si Ether 3 at 4 setup natin siya as a bridge LAN para sa ating mga personal computer, PC and laptop. For others Microtech configuration tutorials mga kaboytek, panoorin nyo lang po yung aking previous videos. Maglalagay lang po ako ng link sa baba ng description. Naka-ready na po yung ating Winbox mga kaboytek. Connect po tayo sa ating Winbox. Yung Microtech ko pala ngayon wala po siyang configuration. Bali tayo yung magsi-set up manually sa dual ISP. So yung unang gagawin natin, punta tayo dito sa interface. And then si Ether 1 para sa PLDT. Apply lang and okay. And then si Ether 2 para sa Globe. And then si Ether 3 para sa LAN. And then si Ether 4 ganun pa rin para sa LAN. Apply lang and okay. And then yung next, punta tayo dito sa bridge. Gagawa tayo ng bridge para sa LAN. Ayan, bridge LAN. Apply, okay. And then dito sa port, mag-a-assign tayo dito si Ether 3. Bilong natin siya sa bridge LAN. And then si Ether 4 bilong natin siya pa rin sa bridge LAN. Ayan. And then yung next na gagawin natin, gagawa tayo ng IP address para sa bridge LAN. Yung IP address na gagawin natin 192.168.42.1/24. And then yung interface bridge LAN, apply lang and okay. And then yung next na gagawin natin, gagawa tayo ng DHCP server para sa ating bridge LAN. DHCP setup. And then yung interface bridge LAN lang. Next lang. Okay. And then gagawa tayo ng DNS. Click lang natin yung allow remote request. And then maglalagay tayo ng Google DNS. Ayan, 844. Apply lang and okay. And then yung next na gagawin natin, DHCP client. Yung uunahin natin na gagawa natin ng DHCP client, yung PLDT, yung ISP1 natin, PLDT. Okay, mag-a-add tayo dito. And then yung DHCP, yung interface niya is PLDT. Apply lang and okay. And then gagawa tayo ng firewall NAT para magkaroon na po siya ng internet. Okay, mag-a-add tayo dito general source NAT lang yung chain out interface PLDT Ether 1 action masquerade. Apply and okay. So i-check natin kung meron na po ba siyang internet. Pin google.com. Ayan, meron na po siyang internet.
balik tayo sa DHCP client. Since yung configuration natin ngayon is dual ISP, so yung gagawin lang natin, uncheck lang natin yung DNS at saka yung NTP. Yung add route dapat naka no lang. Manual kasi tayo gagawa ng routes sa ating dual ISP, so dapat naka no lang yan. Apply and okay. And then mag-a-add tayo dito para sa ating globe interface, Ether 2 globe, and then uncheck lang natin yung DNS, NTP at saka naka no pa rin. Apply lang and okay. Then gagawa natin siya ng firewall NAT yung globe. So mag-add tayo sa firewall, general, source NAT, out in interface, C globe, and then yung action, masquerade, apply lang and okay. And then yung next na gagawin natin, balik tayo sa DHCP client. Kukunin natin yung mga IP gateway ng ating Ether 1 at saka Ether 2 para sa globe. So double click lang natin, then punta tayo dito sa status. Ito yung IP gateway natin sa PLDT ISP1. Ayan, copy lang natin. And then sa globe status, yung IP gateway niya is 254, copy lang. Okay, so yung next na gagawin natin, gagawa na tayo ng firewall mangle. Okay, punta tayo sa IP and then firewall mangle. So gagawa na tayo ng mangle rules. Yung unang rules na gagawin natin, accept rule. So mag-a-add tayo dito, and then yung general, chin, pre-routing lang, and then yung destination address, gateway ng ating ISP1 na PLDT. So type lang natin 10.0.0.50/24, and then yung action, accept lang, and then lalagyan natin siya ng comment, accept rule. Ayan, accept rule, okay lang natin, apply, and then gagawa tayo ng accept rule para sa ating globe. So punta tayo sa general, and then palitan lang natin yung destination address 192.168.254.0/24, and then yung action, accept na rin, then remove lang natin yung comment. Okay, apply, and then gagawa tayo ng accept rule para sa bridge LAN. Okay, balik tayo dito sa general, and then papalitan lang natin ng yung destination address 192.168.42.0, and then action, accept pa rin, then apply lang and okay. So meron na tayong accept rule na ginawa. Okay, yung next na mangle rules na gagawin natin, mag-a-add tayo ulit, then punta tayo dito sa general, and then yung chin nya is input. Yan, and then yung in interface PLDT, and then yung action nya is smart connection, and then connection mark PLDT, then maglalagay tayo ng comment, input rule. Ayan, and then apply lang natin, and then copy tayo, gagawa tayo ng input rule para sa ating globe, and then punta tayo dito sa general, and then yung in interface globe, and then yung action nya is smart connection pa rin, then papalitan natin yung connection mark nya is globe, and then tanggalin lang natin yung comment, apply lang and okay. Ayan, and then yung next rule na gagawin natin, mag-add tayo ulit, punta tayo sa general, and then yung chin, pre-routing lang, and then yung in interface PLDT, and then action, mark connection pa rin, and then yung connection mark PLDT, maglalagay tayo ng comment, mark connection rule. Ayan, apply lang, and then gawa tayo ng copy para sa ating globe, and then general, and then palitan lang natin yung in interface ng globe, and then yung action, mark connection, and then connection mark globe. Okay, tanggalin lang natin yung comment, okay lang natin, apply and okay. Ayan, so yung next na rule na gagawin natin, gagawa tayo ng PCC rule. Mag-a-add tayo ulit, punta tayo dito sa general, and then yung in interface, dito na natin
yung bridge LAN, okay? And then yung advanced PCC classifier, so yung pipiliin natin both addresses lang, and then dito maglalagay tayo ng 2 kasi dalawang ISP yung configuration natin. And then pag tatlo yung ISP mo, gawin mo lang siya ng 3, or 4 yung ISP mo, gawin mo lang 4. Okay? Since dalawa lang yung ISP na configuration natin, 2 lang yan. Okay? And then yung extra, dito tayo sa destination address type, and then yung address type niya is local lang, and then check natin yung invert, and then yung action mart connection, and then PLDT yung connection mart, maglalagay tayo ng comment PCC rule, ayan, apply lang, and then copy natin para sa ating globe. Balik tayo sa general, and then wala tayong babaguhin yan, okay lang yan, chain pre-routing lang, in interface bridge LAN lang. And then dito sa advance, yung babaguhin lang natin, lalagyan natin ng 1 kasi yung globe natin, yun ay secondary priority, so nilagyan ko siya ng 1 para siya yung pangalawang priority. Okay, and then dito sa extra wala na tayong babaguhin, and then ganun pa rin sa action mart connection, and then yung connection mart papalitan lang natin ng globe, and then tanggalin lang natin yung comment, apply lang, and okay. Yung next rule na gagawin natin, mag-add tayo ulit, general, and then yung chain nya is output, and then connection mart PLDT, and then yung action mart routing, and then lagyan natin siya ng routing mart to PLDT, and then lalagyan natin siya ng comment output rule, ayan, and then apply lang, and then copy lang natin para sa globe, gagawa tayo ng output rule para sa globe, and then connection mart papalitan lang natin ng globe, and then yung action papalitan lang natin ng routing mart to globe, ayan, then remove na natin yung comment, okay, apply, and okay. And then yung last rule na gagawin natin, mark routes, mag-add tayo ulit, and then balik tayo sa general, and then yung chain nya is pre-routing lang, and then yung in interface bridge LAN, and then connection mart PLDT, and then action mark routes pa rin, and then mark routing lalagyan natin to PLDT, and then maglalagay tayo ng comment mark routes. Yan, kaya na pong bahala sa comment nyo guys, pwede nyo pong gawin kung anong comment na gusto nyo, and then okay lang, apply, and then copy tayo, gagawa tayo ng mark routes para sa ating globe, and then general, and then connection mart lang is globe, and then yung action mark routing, and then yung mark routing mart to globe. Remove lang natin yung comment, okay, apply, and okay. Okay, so yan na po yung ating Mangle rules para sa ating dual ISP. So wala pa po siyang internet, okay? Nakikita nyo po, wala pa po siyang internet. So para magkaroon po siya ng internet, punta tayo dito sa IP, and then routes, okay? Gagawa tayo ng routes para magkaroon na po siya ng internet. Yung uunahin natin, mag-add tayo dito, and then yung destination address, okay lang yan, and then yung gateway nya is uunahin natin yung gateway ng ating ISP1 PLDT, so 10.0.0.5.1, and then apply lang natin, and okay, ayan, nakikita nyo po meron na po siyang internet. And then balik tayo sa routes, mag-add tayo dito yung lalagay natin para sa globe, gateway ng ating globe 192.168.254.254, and then apply lang, and okay. So and then yung mag-add tayo ulit para mag-merge na po yung ating dalawang ISP. So mag-add tayo ulit ng routes, and then yung gateway nya, unahin natin yung ISP1 PLDT 10.0.0.5.1,
And then dito sa routing mart, piliin natin yung PLDT and then apply lang, and then gawa tayo ng copy para sa globe. Palitan lang natin 192.168.254 and then 254, and then yung routing mart papalitan lang natin to globe. Okay, apply lang and okay. Ayan, so meron na po tayong dual ISP configuration at saka naka failover and load balancing na po siya. So try natin i-check yung ating connection kung meron na po ba siyang internet. So try natin mag-speed test. Punta tayo sa interface. Unahin muna natin i-speed test yung ating Ether 1 PLDT. So disable muna natin yung ating globe and then open tayo ng browser. Type natin fast.com. Fast.com. Ayan. Check muna natin yung Ether 1 natin kung ilang Mbps yung speed test niya. Ayan, naka 10 Mbps lang po siya. So try natin ulit kung ilang Mbps yung makukuha niya. Ayan, hanggang 10 Mbps lang po yung ating Ether 1. Ngayon, i-check po natin yung ating Ether 2, yung globe. So enable lang natin and then disable natin yung ating Ether 1 PLDT. So try natin speed test yung ating Ether 2, yung globe. Titignan natin kung ilang Mbps yung makukuha niya. Umabot siya ng 11 Mbps. Try natin ulit. Titignan natin. Naka 10 Mbps yung ating globe. Umabot siya ng 11 Mbps. So malakas yung signal ngayon. Bumaba siya ng kaunti. Ayan, 9.4 lang po yung ating globe. So ngayon, itra-try po natin yung dalawang ISP natin, yung PLDT at saka globe. Titignan natin kung nag-merge ba yung ating dalawang ISP. So enable lang natin yung ating PLDT Ether 1. Ayan, naka-enable na po siya. Then try natin mag-speed test. Titignan natin kung ilang Mbps yung makukuha niya sa dalawang ISP. Check natin kung nag-merge ba yung dalawang ISP natin. Ayan. Lumagpas siya ng ayan, 17, 16, 18. Kita nyo po, nag-merge po yung ating dalawang ISP. Umabot po siya ng 20 Mbps. Ibig sabihin lang po mga kabitik, gumana po yung ating setup sa ating MikroTik na dual ISP with load balance and failover. Tsaka nga pala mga kabitik, yung config ko pala ngayon na dual ISP, credits po ito sa ating pinakamalupit na vlogger na si Carl Comboy. Siya po yung sa kanya po itong configuration. Maraming salamat sir. And then shout out po sa aking mga followers, Tricycad Gaming, Carlos Misal Bilag, Gmax YT, Tommy is not found, Tiong TV, and Losares family. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana may natutunan po kayo. At huwag niyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko every week. Maraming salamat at magandang araw.